God's holy. Lakasan mo. Way in the fullness of life. Warms and consoles. Let our the visible works of God, and we will renew the face of the earth, and everything will be created anew. Come, Holy Spirit, make us holy, strengthen us, stay with us. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ang pag-aaralan natin ngayong umagang ito ay tungkol sa Old Testament. Okay? Sabi ko sa inyo dati na mahalaga ang kapahayagan ng Diyos. Last time we discussed about the revelation. Sabi natin, paano tayo kinakausap ng Diyos? Nakakausap lamang natin ang Diyos sa pamamagitan ng mga revelations. Okay? Ang Diyos nakikipag-usap sa isang tao, ang Diyos nakikipag-usap sa mga grupo ng tao para maibigay ng Diyos yung mensahe niya sa kanyang bayan. Okay? Naintindihan? Para maibigay ng Diyos ang kanyang mensahe sa atin. Ngayon, pag-aaral natin, ano ba yung mga libro, ano yung mga kwento sa Biblia kung saan makikita natin kung paano nakipag-usap ang Diyos sa unang tipan o yung tinatawag nating Old Testament. Okay. Bago natin maintindihan yun, kailangan malaman muna natin ano yung what are the different parts of the Old Testament. Isulat ninyo, tutandaan ninyo that there are two major parts of the Old Testament. There are two major parts of the Old Testament, of the Bible. Bible. We have the Old Testament and the New Testament. Naintindihan niyo ako? Thumbs up. We have the Old Testament and the New Testament. Okay. Yung Old Testament, ito yung panahon kung saan wala pa si Kristo sa lupa. Okay? Ito yung panahon kung saan si Kristo wala pa sa lupa. Okay, hindi pa siya pinapanganak ni Maria, wala pa si Maria. Pero si Kristo nasa langit na. Naintindihan niyo ako? Si Kristo Diyos na nasa langit na, pero hindi pa siya naging tao. Nung naging tao si Kristo, nagkaroon ng New Testament. Ngayon, ano yung Old Testament? Kapag sinabi nating Old Testament, matandang tipan, ito yung kung paano nakipagkasundo ang Diyos sa kanyang bayan. Ayun yung una. Okay? Pangalawa, ano yung una? Ang matandang tipan o yung Old Testament, ito yung kung paano nakipagkasundo ang Diyos sa kanyang bayan na minamahal niya. Ano ulit ang pangalan ng bayan ng Diyos? Sino makasasagot? Ano ulit ang pangalan ng... Yes, Miss Moreno. Jerusalem ba? Is? Yes, Miss Basan? Israel. Very good. Okay. So, Israel ang bayan ng Diyos. Paano nakipagkasundo ang bayan ng Diyos sa kanyang bayan? Ay, ang Diyos sa kanyang bayan? Dito natin yun matatagpuan sa Old Testament. Okay? Okay. Yung Old Testament has many parts. Okay, yung Old Testament, it is comprised of 73 books. Sulat nyo, sa baba ng page 37. Old Testament, 37 ay 73 books. There are 73 books of the Old Testament. Okay. And then, there are 27 books in the New Testament. There are 27 books in the New Testament. Okay, so all in all, there are 80 books of the Catholic Bible. There are 80 books of the Catholic Bible. And all of those books speak about the story of God. Lahat ng 80 na books na yan na nasa Biblia ay lahat yan ay tungkol sa kwento ng Diyos sa atin. Ano yan, Mr. Vincent? Anong ibig mong sabihin? Yung book 73. There are 73. Okay, nice. Very good. Okay, so ngayon yung 27. There are 27.
Okay, so yung Old Testament is divided into 1, 2, 3, 4. Okay, it is divided into, sorry, nakalimutan ko, 1, 2, 3, 4. Okay, 4 divisions. We have the number 1, Pentateuch. Okay, lesson 12. We have the historical books, lesson 13. We have the wisdom books, lesson 14. And then we have the prophetic books, lesson 15. Now we go to Pentateuch, lesson 12. Go to page 40. Okay, page 40. Okay, so ano yung Pentateuch? Pag sinabi nating Pentateuch, Greek term siya. Pag sinabi nating Penta, 5. Okay, pag sinabi nating Pentateuch, first 5 books. Yung unang 5 libro na makikita natin sa Biblia, ang tawag doon Pentateuch. Okay, Pentateuch. So ayun yung libro o Biblia ng mga Hudyo. Yung dating relihiyon ni Kristo. Yung dating relihiyon ni Kristo, ang tawag doon, Judaism o Hudaismo. Ang tawag sa'yo pag membro ka ng Hudaismo, Hudyo. Kaya yung mga Hudyo, ang kanilang Biblia ay Pentateuch o yung tinatawag nating Torah. T-O-R-A-H, Torah. Okay. Ano yung Torah? Ano yung nilalaman ng Torah o Pentateuch? Basahin natin. Go to page 40. Kindly read Miss Basan, page 40. First paragraph. Miss Basan. The first. Bilis, Miss Basan. Miss Basan. Go. First, page 40. Okay. Stop. Kindly underline Torah or the book of law. Books of law or Torah. Okay. Yung first page 40, yung first 5 books ng Bible, ang tawag natin diyan Book of Laws. Libro ng mga batas ng Diyos. Okay? First 5 books. Okay, na ngayon, ano yung 5 libro na yan? Sinong makakapagsabi sa akin? Nung 5 libro na yan. Ano yung first 5 books na yan? We have Genesis. Kindly underline Genesis. Page 40. Number 2, Exodus. Okay, Genesis. Exodus. Leviticus. Numbers. Deuteronomy. Underline. Okay, Genesis. Exodus, Numbers, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Okay. Those are the first 5 books of the Bible. And these first 5 books of the Bible is called the Torah or the book of laws of God. Mga libro ng batas ng Diyos. Anong makikita natin dito? Lahat ng mga ipinag-uutos ng Diyos sa kanyang bayang. Anong bayan ulit? Bayang? Paunahan. Bayang Israel. Okay. Ano ang gusto ng Diyos? Ano ang ipinag-uutos ng Diyos sa kanyang bayang Israel? Pumunta tayo sa Genesis. Pakipasa mo, Miss Rimiliosa. Ano ang Genesis? Genesis? Man? Okay. Yung Book of Genesis, ito ay tungkol sa kung paano ginawa ng Diyos ang mundo. Story of creation.
Pangalawa, kung paano ginawa ng Diyos ang unang mga magulang. Sino ang unang mga magulang natin? Yung unang ginawa ng Diyos, sino yung mga yon? Yung babae at saka lalaki? Sino? Adan at Eva. Very good, Esherico. Very good, Miss Poblete. Si Adan at Eva. At dito sa Book of Genesis, makikita natin dito kung paano nagsimula ang bayan ng Diyos, ang Israel. Ngayon, punta tayo sa Exodus. Ano yung Exodus, Miss Parane? Ano yung Exodus? Growing out. Okay. Tuloy mo. A, S, F, G. Okay. Ito naman is para sa Okay. Yung Book of Exodus naman, ito yung libro kung saan makikita natin yung mga kwento tungkol sa pagkakaligtas ng bayang Israel sa pagkakaalipin niya sa Egypt. Noong tinawag ng Diyos na Yahweh si Moises upang iligtas ang bayan ng Diyos ang Israel sa matagal niyang pagkakaalipin sa bayan ng Ehipto. Okay? Doong nahati yung, ano yung nahati nun? Yung panahon ni Moises, nung naligtas yung bayang Israel? Ano yung nahati? Dagat. Very good. Okay, nice. Now, what is Book of Leviticus? Kindly read, Miss Moreno, Carissa. Book of Leviticus. Miss Moreno, go. Okay. Balisin ang wala. May tatlo. Miss Moreno, go. Okay. Ano yung Book of Leviticus? Ito naman yung libro kung saan kung paano pinili ng Diyos yung mga pari sa panahon na yon. Mga pari upang maging mga tagapamagitan sa pagsamba at pagpapatawad ng Diyos. Kasi taon-taon pinapatawad ng Diyos ang kanyang bayan. Okay, yung tinatawag nating Yom Kippur. Okay, pumupunta yung pari sa loob ng templo upang mapatawad yung mga kasalanan ng mga tao. So yung Book of Leviticus, diyan natin makikita kung ano yung mga gusto ng Diyos sa kanyang pari. Ano yung dapat nilang isuot, ano dapat yung gagawin nila. Yon. Next, Book of Numbers. Pakibasa mo nga, Miss Liza Unyo. Book of Numbers. Okay, yung Book of Numbers naman, dito natin malalaman kung ano yung mga 12 tribes of Israel. Sabi natin, di ba kanina nakaraan, na nabubuo ang Israel sa 12 tribo. Okay, sa 12 tribo. Sa Book of Numbers, dito natin makikita kung paano na isa-isa yung mga tribo na pinili ng Diyos upang maging iisang bayang Israel. Naintindihan? Okay, next, Deuteronomy. Pakibasa mo nga, Mr. Mangande, Rajstan, Mangande. Hindi ko magawa. Yes, Miss Ferrer, Kathleen Portia. Ferrer, Kathleen Portia, go. Okay. Yung Deuteronomy, ito yung libro kung saan ine-emphasize yung batas ng Diyos sa Exodus, sa Exodus. Okay. Yung Deuteronomy, pinapakita niya rito, ano nga ba yung mga batas ng Diyos para sa kanyang bayan? Ano yung dapat nilang gawin at ano yung hindi dapat nila ginagawa? Ano yung dapat nilang i-practice, religious practice? Ano yung mga dapat nilang iwasang pagkain, gano'n. Andito lahat sa Book of Deuteronomy. Kung anong araw sila sasamba, set of rules, mga batas. Kaya yung buong Pentateuch, yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, ay tungkol sa Diyos at ang kanyang bayan. Tungkol sa Diyos at sa mga batas ng Diyos para ang kanyang bayan ay sumunod sa Diyos. Okay, ngayon punta tayo dito sa page 42. Okay, page 42. Okay, historical books. Ano naman yung mga historical books? Okay. So, pag sinabi natin historical books, ito yung mga, pakibasa mo nga, page 42. Kindly read, Mr. Kelvin De Vera. Kelvin, kindly read, page 42. Historical books. Amen.
Ubi. Okay. So, yung historical books, ito yung mga libro kung saan makikita natin kung paano sinunod ng bayang Israel ang kagustuhan at kalooban at batas ng Diyos. Kaya tinatawag siyang historical kasi ito yung mga kwento ng kasaysayan ng bayang Israel kung paano sila sumunod at paano sila sumuway sa Diyos. Paano sumunod at paano sumuway na ipinapakita sa atin ng mga propeta. Okay, ito. Babanggitin ko yung mga propeta doon sa historical books at i-underline ninyo. Okay, Book of Joshua. Underline, Book of Joshua, page 43. Okay, Book of Joshua. Number 2, Book of Ruth. Book of Ruth, page 43. Okay, next, Book of Samuel. Book of Samuel. Next, Book of Kings. 2 books of Kings. Next, books of Chronicles. Okay, next, books of Ezra and Nehemiah. Books of Ezra and Nehemiah. The book of Nehemiah, next. Book of Tobit. Book of Judith. And Book of Esther. Okay, ulitin mo nga, Miss Maniling. Ano yung mga book na nabanggit ko? Miss Maniling? Miss Maniling. Book of? Okay, next. Next. The books of Nehemiah. Next, Book of Nehemiah. Tobit, Judith, and Esther. Okay, so, bakit may mga book na yan? Sino yung mga binanggit ko? Mga propeta yung mga yan, ha? Sila Joshua, Ruth, Samuel, lahat yan mga propeta. Okay? Ano yung kinalaman nila sa historical books? Ipinakita nila, sinulat nila kung paano nakipagrelasyon ang bayang Israel sa kanilang Diyos na si Yahweh. Kung paano sumunod, kung paano nila isinabuhay yung kanilang bilang mga hinirang ng Diyos at paano din sila sumuway sa Diyos. Okay? Now, we go to Wisdom Books, page 46. Okay, what are Wisdom Books? Pakibasa mo nga, Miss Balukating. Page 46. Miss Balukating. Hindi na gumagalaw si Miss Balukating. Miss Poblete, page 46. Go. Miss Poblete. The Wisdom Literature. Sabi niya. Okay, so the wisdom literature, thank you Miss Poblete, is usually associated with wise men. Yung mga wisdom books, wise men or women along with priests and prophets. They are important figures in the Israelite society. They possess wide knowledge of the created world, special insight into human situations, and exceptionally good judgment regarding courses of action to be taken in different situations. Ito yung mga libro na nagkukonsensya sa Israelites, sa bayang Israel. Ito yung mga libro kung saan pwede nilang basahin noong panahon na yon para maisaayos nila yung pamumuhay nila at manatili silang sumusunod sa Yahweh, sa Diyos. Okay? Yung wisdom. Kaya nga wisdom eh. Pag sinabi natin wisdom, wise, mautak, matalino. Okay? Itong mga wisdom books na to ay yung mga pagkukuhanan ng tamang pamumuhay. Paano tayo dapat mamuhay bilang mga anak ng Diyos, dito natin mababasa. Okay? Kung ano yung mga dapat nating isabuhay, ano yung mga kakabutihan na dapat nating gawin, dito lahat mababasa sa wisdom. Kaya nga wisdom books.
Okay, sabi niya, they possess wide knowledge, okay, on the created world, special insight into human situation. So, alam nila kung ano yung mga nangyari sa buhay ng tao. Okay, exceptionally good judgment, mabuting paghuhusga. Okay, tamang paghuhusga sa ibang tao at with regards to the action to be taken in different situations. So, tungkol sa buhay nating mga tao, yung wisdom books. Pag bubuksan niyo yung wisdom books, mapapatulala ka, ito nga yung ginagawa ko. Ito yung maling ginagawa ko at kailangan kong itama. Naintindihan? Ngayon, ano yung mga wisdom books? Go to page 46, underline the Book of Job. Okay, Book of Job. Okay, next, Book of Psalms. Yan, Book of Psalms. Next, we have Book of Proverbs. Kawikaan sa Tagalog, Proverbs. Next, we have Book of Ecclesiastes. Hindi Ecclesiastes Ecclesiastes ang basa. The Book of Ecclesiastes, or it is also called Kohelet. Kohelet. Okay. Next, the Song of Songs. Song of Songs. Nag-underline ka, Mr. Benedict de Vera. Song of Songs. And then, Book of Ecclesiasticus or Sirach. And then, the Book of Wisdom. Uulitin ko, ano yung mga Book of Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Songs, Sirach, Wisdom. Lahat ng mga librong yan ay tungkol sa kung paano tayo dapat mamuhay bilang mga anak ng Diyos. Sa panahon sa konteksto ng Old Testament, sinulat siya ng mga wise men, ng mga matatalinong tao na tinawag ng Diyos upang mabantayan nila yung ginagawa ng Israel, ang bayan ng Diyos. Kung gumagawa pa ba sila ng mabuti, ng tama, na ayon ba sa kalooban ng Diyos yung ginagawa ng Israel, bayan ng Diyos, o hindi na. Okay, yung mga wise men na tinutukoy ko, pwedeng pari, propeta, o yung mga taong matatalino sa panahon nila. Ngayon, tanong nyo sa akin, pwede pa ba nating magamit to, sir, ngayon? Oo. Bubuksan nyo yung Biblia sa Old Testament, yung Psalms, Job, Book of Job, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Songs, Sirach, and Wisdom. Mababasa pa rin natin kung ano yung dapat nating gawin. Pwede nating may-apply 100% sa buhay natin, sapagkat ito ay salita ng Diyos. Ulitin nga natin, Mr. Gayagay, ano ulit yung mga wisdom books? In-underline nyo? Mr. Gayagay? Yes, Miss... Yeah, ikaw, Vincent. You know. Dapat taga-under na. Yes, Mr. Vincent. Ano na yun mga ulit? Mga yun ulit? Okay, next. Book of Psalms. Silent P yan ha. Silent P. Book of Psalms. Okay, next. Okay, next. Okay, next. Song of Songs, and then English or Sirach, right? Okay, the last one. Okay, very good, Mr. Terry Vincent. So, there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 book of or wisdom books, wisdom literary books. Pwede nyo basahin yan araw-araw. Mamaya basahin niyo yan. Yeah, tingnan, ibuksan niyo yung libro niyo and then compare niyo dun sa Bible. Hanapin niyo na lang sa Bible kung nasaan banda. Okay, ngayon, ano ulit yung first part ng Old Testament? Yung kanina, yung may 5 libro. Ano yun? Ang tawag natin doon? Letter P? Pentateuch, or the first 5 books. And then we have what again is the next part of the Old Testament? The historical books. Okay, and then the next one, the third one is the wisdom books. Now we go to the last part. We have the prophetic books. Okay, we go to page 50. Ma-plus tayo. Okay lang yan, no? We go to page 50. Okay, prophetic books. So, pakibasa mo nga. Page 50. Who are prophets? Sino ang mga propeta? Okay, baka nagtataka kayo.
Oo nga no, ilang beses ko na narinig yan, may mga propeta sa Bible. Propeta ng propeta ng propeta, pero hindi ko naiintindihan kung ano ibig sabihin ng propeta. Basahin mo nga Mark Joseph Mejia, ano ibig sabihin? Who were prophets in the Old Testament? Bisan mo, tapa pisngi, hindi ka na mamakurot yung pisngi mo. Page 50. Ibig sabihin, hindi ka nakakasunod. Page 50. Ay, naglalag. Okay. Mahirap talaga sa internet. We have to adjust. Okay. Page 50. Yung pinakauna, bilis. Prophets. Who were prophets? Ay, hindi kita marinig, anak ko. Mahina yung speaker mo. Wala akong narinig talaga. Zero volume. Okay, so, kindly read. Wala na siya. Kindly read Miss Terdivera na lang. Sige, Kevin, kindly read. Sino yung mga propeta? No. Prophets are called. Go to page 50. Page 50 at the very beginning. Okay, tandaan ninyo sa Old Testament may nakakausap ang Diyos. Naririnig nila mismo yung tinig ng Diyos sa langit. Ang tawag sa mga taong nakaririnig ng tinig ng Diyos mula sa langit ay mga propeta. Okay, propeta. Yung mga propeta, sila yung ngayon yung nagre-relay ng mensahe ng Diyos sa kanyang bayang Israel. Paano nalalaman ng bayang Israel ang mensahe ng Diyos? Sa pamamagitan ng mga propeta. They are spokespersons of God. Sabi niya, they are called by God to speak on His behalf. They proclaim His message to the people. They warn the people to repent for their sins. Okay, they give hope for their repentant hearts and comfort them. Ngayon, there are 6 major prophetic books in the Bible, in the Old Testament. 6 major prophetic books in the Old Testament. Kindly read, Miss Portia Pereira. What are the 6 prophetic books, major prophetic books? Go. Nagwawala-wala sila. Miss Medrano. Itong mahirap sa online class Miss Medrano. Page 50. What are the 6 major prophetic books in the Old Testament? Isaiah, go. Yes, Miss Ferrer, go. Miss Ferrer, go. Baruch. Okay. So there are 6 major prophetic books in the Bible, in the Old Testament. Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Baruch. Baruch ang basa yan, hindi Baruch. Baruch. K sound. Ezekiel and Daniel. Okay. So, sila yung major prophetic books ng Old Testament. Now, there are 12 minor prophetic books. Merong 12 minor. Pag sinabi nating minor, pag sinabi kasi nating major prophetic books, ito yung mga
yung mga significant stories about God. Sila yung mga nagkwento, nagpahayag ng mga significant events, significant characteristics of God, attributes of God. Si Prophet Isaiah, si Prophet Ezekiel, Prophet Daniel, Prophet Jeremiah, Prophet Baruch, yung mga taong yan ang mas maraming pahayag ang Diyos sa kanila. Itong 12 minor prophets o yung 12 minor prophetic books, may pahayag ang Diyos sa kanila, pero may mga kwento lang, particular or specific story lang na ibinahagi sa kanila ang Diyos. Okay, ngayon sino yung mga 12 minor prophet, ano yung mga 12 minor prophetic books sa Old Testament? Kindly read Mr. Patdo, John Clement. Okay. Micah, Zephaniah. Malakay. You read us Malakay. Okay. Next. Okay, there are 12 minor prophetic books. At yung mga yan, tao din yung mga yan. Kaya 12 minor prophets. We have Amos, Hosea, Micah, Zephaniah, Nahum, Habakuk, Haggai, Zechariah, Malakay, Obadiah, Joel, and Jonah. There are 6 major prophetic books. Okay, Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Baruch, Ezekiel, Daniel. But there are only 4 major prophets in the Bible. We have Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, and Daniel. Okay, bakit natin tinawag na prophetic books? Kasi andito lahat directly what are the messages of God for His people. Paano ibinigay ng Diyos ang kanyang mensahe directly sa kanyang bayan. Ito ay sa pamamagitan ng mga propeta na pinili ng ating Panginoong Diyos. Okay, balik tayo para ma-master ninyo. Ano ulit yung tawag natin dun sa first 5 books? Pentateuch. What comprises the Pentateuch, Mr. Patdo? Ano yung 5 na libro? No. You go back. You go back to page 40. We have Yes, Miss Moreno. We have Go. Next. Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Very good. Now, what are the 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 historical books? Enumerate the 10 historical books. Enumerate the 10 historical books. Miss Poblete, go. Miss Poblete. Kings, Chronicles, Mahaya, Esther. Okay. Esther, okay. Book of Judith. Okay, hindi yan yung nagpapa-order sa barangay nyo, ha? Yan, Book of Judith, ha? Judith, isang prophetess yan, prophetesa, babae. Okay, so there are 10 major historical books which were written by the prophets and prophetess in the Bible. Okay, very good, fast learners. Now we go to wisdom books. What comprises the wisdom books? Yes, Mr. Mangande, very good. You are raising your hand. Mr. Mangande. Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Songs, okay, and Book of Wisdom. Okay, very good. So, pakipatay mo na, ba't masakit sa tenga? Okay, we have Book of Job, we have Book of Psalms, Book of Proverbs, Ecclesiastes, I should say, Song of Songs, Ecclesiasticus or Sirach, and then Book of Wisdom. Okay, now, what are the 6 major prophetic books in the Bible? Recite if you know. Okay, yes. Pasakiya 5. Walalay makakaugip, walalay manok yaman kiyan. Ato man manok ya
Ya, Maninagam. Okay. Miss Basan. What are the major prophetic books? Go. Isaiah, Jeremiah, Lamentation. Alam mo, ibig sabihin ng lamentation sa Tagalog, panaghoy, pag-iyak, pagdurusa. Okay, go. Baruch, Ezekiel, Daniel. Very good. What are the 12 prophetic or minor prophetic books in the Bible, Miss Maniling? Ay, abalang si Miss Maniling. Miss Maniling. Amos, Hosea, Micah, Zephaniah, Nahum, Habakuk, Haggai, Zechariah, Malakay, Obadiah, Joel, and Jonah. Lahat yan part ng examination ninyo. Mag-aral mabuti at i-review mabuti. Ito, meron akong instruction sa inyo.